Yun, so to this video mga idol, napilitan akong i-transplant yung mga tanim kong pechay dahil umuulan ng malakas. Ayan nangyayari sa kanila, nagkakatumba-tumba, hindi pa sila stable yung mga ugat nila. So inilipat ko sila dito. So ayan, inilipat ko sila dito mga idol. Ayan, in-transplant ko na sila dahil yun nga, minsan inaapakan ng aso, minsan pag umulan ng malakas natutumba sila. So napilitan akong i-transplant sila isa-isa kahit hindi pa sila masyadong malaki. I-transplant ko na sila para maging stable yung mga ugat nila sa kanilang mga paso. So ayan mga idol, bali ang ginawa ko is naglagay ako ng lupa sa isang mga paso na nabili ko sa Shopee at Lazada. So ayan, tapos kahit sa tingin kong hindi pa sila pwedeng i-transplant, i-transplant ko na sila dahil gawa ng yun nga, tingin ko siksikan na sila dyan at saka pag umuulan yan nagkakabuhol-buhol sila, nagkakatumba-tumba sila pag lumalakas yung ulan. So pag transplant nito, yun, kuha lang kayo ng paso kahit sa mineral yung sa mineral water nilang na maliliit, yung sa pet bottle. So sa akin na binili ko yung paso sa Lazada kasi mura lang naman. So ayan, tatluhan yung nilagay ko dito sa paso na pahaba. Then doon sa paso na maliliit, tagi-isa sila. So ayan, kung makikita nyo, nakalinya sila mga idol. So ayan yung ating pechay. So ito yung naisip ko na gawin dahil dito sa rooftop namin is bakante. Ginawa ko siyang kitchen garden. Yung mga tatanim ko dito is yung mga kailangan natin sa pagluluto, gaya ng pechay, yan, pechay, sibuyas, talong, kamatis, okra, labuyo. So ayan yung mga pangunahing sangkap sa pagluluto mga paps. Then mayroon din ako ditong kalamansi. Yan, makikita nyo mga paps, yung kalamansi natin, ginawan ko siya ng DIY na lagayan ng mga organic fertilizer, yung mga nabubulok na mga gulay, mga tirang gulay na itatapon na natin. Ginawan ko siya ng pet bottle, tapos dun ko nilalagay yung mga tirang gulay. So hinahayaan lang natin siya mabulok, din sisipsipin na yun ng diretso na yun sa ugat para sipsipin yung mga katas ng mga nabubulok na gulay. Yun ang magiging silbi niyang pataba. So after 1 week ko siya mga paps gawin, may bunga na siya. Nabili ko siya may bunga na, pero nung nilagay ko siya ng fertilizer, nagbunga ulit siya. Yan, kung makikita niyo mga paps, makikita niyo mga idol, may bangon siya mga bunga at ang dami ng bunga. Ayan. Ito may mga patubo pa, mga bagong bunga yan. So ayan, para in case na kailangan natin ng kalamansi, labuyo, pechay, hindi na tayo bibili sa market kasi kung mapapansin nyo yung mga gulay sa palengke, di ba napakamahal. Kamatis halos 7 pesos to 10 pesos ang isa, depende sa laki. So ayan, nagtanim-tanim tayo dito. Din meron din tayong talbos, pero ito yung pinakauna nating na-transplant, yung mga pechay, gawa ng yun nga, pag umuulan din, pag umaakit yung aso namin, medyo naaapakan niya dito. So ang ginawa ko, tinransplant ko na kagad. So ayan, tignan mo yung mga okra natin, natutumba sila. So next siguro natin ita-transplant dito yung okra pag medyo malaki-laki na. So nire-ready natin yung mga paso na paglalagyan natin ng mga tanim. Yan, ready na sila. Tapos lupa, bumili tayo sa kapitbahay kasi wala tayong makapagkukunan ng lupa. So yan, bumili tayo. So hanggang dito na lang ang video ko mga paps. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutang i-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos.
Salamat mga paps. Adios.